blessed Sunday o mapagpalang linggo po sa ating lahat. Narito na naman ang inyong lingkod na si Len. Dahil niya naman tayo may pagkakataon para makagawa ng ating devotion video dahil alam niyo na sa parang kaabalahan natin at tayo ay talagang kapag nahiga makakatulog na after ng prayer. And although may mga written devotion naman tayo, pero talagang minsan hindi kinakaya ng pagkakataon na makagawa ng mga video devotion. So ngayon po, dahil day off ng inyong lingkod, ay makakagawa na naman tayo ng ating share ng devotion video. At kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay, and we are all blessed by the presence of God. So bago pa tayo dumakas sa ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon to our opening prayer. So let us pray. Am namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo sa amin. Salamat sa protection, provision, promotion, godly wisdom, Panginoon, maging ang mga trials and problems, Panginoon, na aming pinagdadaanan. Tunay nga, Panginoon, that it shape our character, Panginoon, and if we have a big faith, Panginoon, and a big God, Panginoon, na kayo, Panginoon, na may likha ng lahat. Our problem are small, pero kung ang aming pananalig at pananampalataya sa inyo at ang tingin sa inyo ay isang maliit na God lamang, Panginoon, ay mas malaki ang problema namin, Panginoon. But we know, Lord God, that we are overcomer and we are more than conqueror because of what the Lord Jesus Christ has done to save us, Panginoon. And kung paanong righteous ang Panginoong Yesus, gayon din kami ay mamumuhay into His righteousness and to be more like Christ likeness, Panginoon. Sa aming gagawin pong share ng devotion video na ito ngayon, Panginoon, ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Let the glory alone be unto you, Lord God. At ang inyong servant, Panginoon, at ang inyong lingkod ay humbling down before you, Panginoon. Na ikaw ang siyang mangusap, Panginoon, at gamitin lamang bilang mouthpiece ang aking bibig, Panginoon, at lahat ng mga nangangaral at nagpapahayag ng inyong good news o ebanghelyo, Panginoon. May your name be glorified, Panginoon, in our lives, Panginoon, at hindi lamang namin ito mapapakinggan o mababasa, Panginoon, bagkus, Panginoon, ito ay mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Walang sawa po, at habang buhay kaming may hininga, magpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa tinapos niyang gawa na pagliligtas sa amin sa krus ng Kalbaryo o Golgota, kaya may good news o ebanghelyo na maaari naming ipahayag sa aming kapwa, sa lahat ng tao, sa mga mahal namin sa buhay at mga makikilala pa namin gayon din. Salamat sa Holy Spirit o Banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumulukob sa amin upang ang aming magagawa, maiisip at i-apply sa aming buhay, Panginoon, ay sang-ayon lamang sa inyong kalooban. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan, so narito po tayo sa Lucas 23:49. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. Pinagmasdan nila ang mga pangyayaring ito. Message: dito naman ay sinasabi na nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kasamahan ng Panginoong Yesus. Kasama din ang mga babaeng sumama sa Panginoon mula sa Galilea at pinagmasdan ang mga pangyayari. Application: magmula nang makilala ng mga kasamahang ito ng Panginoon siya, ay hindi na ito umalis sa piling ng Panginoon. Kasama sila na naglingkod at nagmisyon ng Panginoon sa mga lugar na maaari silang makatulong, lalo na ang mga kababaihan na siguradong laging punong abala sa kusina at mga lutuin. Nasaksihan nila kung paano namuhay at naglingkod ang Panginoon sa lahat ng lugar at tao. Kaya siguradong napakasakit para sa kanila na makita itong malagutan ng hininga. Parang gaya sa atin, pinakamasakit na karanasan ang mamatayan ng mahal sa buhay at malapit sa puso mo. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, diba? So, bakit na-emphasize din dito ang mga naging tagasunod o mga naging kasamahan ng ating Panginoong Yesus? Dahil sa journey ng buhay ng ating Panginoong Yesus, walang ibang makakapagsabi o makakapag-testify
kung ano ang mga ginawa niya kundi yung kanyang mga nakasamahan, 'di ba? So sabi nga 'di ba sa famous na kasabihan sa atin sa mundo is tell me who your friends are and I will tell you who you are, 'di ba? Dahil sabi nga ang mga kasamahan mo, mga kaibigan mo, yung mga nakakasalamuha mo, sila yung mas makakapagsabi kung sino ka talaga, kung ano yung tunay na pagkatao mo base sa nakikita nila, kung ikaw ay malungkot, kung ikaw ay masaya, kung ikaw ay galit, kung ikaw ay may problema, 'di ba? Yung how you handle your different life situation, 'di ba? Especially mga kapamilya natin o mga mahal natin sa buhay dahil sila talaga yung pinaka-main na makakakita whether you're up or down, 'di ba? Na kung saan kung halimbawa ikaw ba ay magagalitin, madamdamin, 'di ba? O ikaw ay maunawain, mapagpatawad, mapagmahal ng unconditionally kagaya ng sa ating Panginoong Yesus, 'di ba? Pero dito makikita natin na in-emphasize din ang mga kababaihan dahil alam naman natin ang mga ina or ang mga babae although marami din na mga kalalakihan ang magaling o mahilig magluto pero majorly ang mga pagluluto o mga gawaing bahay or household chores ay nakaatang sa mga kababaihan, 'di ba? Kaya nga during mga noon nakaraang mga panahon, 'di ba, ang mga kababaihan ay laging nasa tahanan. Pero syempre in our modern world ngayon, gaya ng inyong lingkod, 'di ba, ay pinagkaloob ng Diyos na tayo ay magtrabaho o maglingkod as an OFW dito sa ibang bansa kahit tayo ay babae, 'di ba? Dahil sabi nga once you have a calling sa ating Panginoon at sa kanyang mga mission or bilang tayo ay ka-commission ng ating Panginoon sa kanyang mission na i-go therefore and make disciple of all nation ay yun na nga yung naging option na ang bawat mga Pilipino dahil ang mga Pilipino ay laging risk taker, 'di ba? Laging go sa mga dapat puntahan as long as merong magiging trabaho or talagang may iba na ang greater purpose is makapag-mission, 'di ba? Na sa bawat lugar na pupuntahan natin, either hindi man ito sa ibang bansa, kahit sa Pilipinas man ito o sa ating sariling bansa, ay maaari tayong maging kasangkapan ng Panginoon para maging tagapamahayag, tagapagturo bilang magbigay ng tulong sa ating kapwa, 'di ba? Na yun nga, ang mga babae, ayan, alam naman natin na bilang isang ina, kaya nating maging multitasking. May iba rin na mga multi-talented at talagang multi ang pagdating sa pag-iisip, 'di ba? Na talagang kaya niyang pagsabay-sabayin lahat ng mga iniisip para magawa niya in action dahil ang babae ay binigyan ng Panginoon ng special skills na kagaya noon, 'di ba? And yun nga, isa rin sa last part na nailagay natin bilang isang ina, pinakamahirap sigurado sa isang ina na kung ang iyong anak, 'di ba? Kung isang mahal natin sa buhay, kung ang iyong anak ay mawawala sa 'di ba? Yung merong iba nga na nakukunan o nagkakaroon ng miscarriage, 'di ba? So minsan nagkukos sa kanila na talagang yung pain nun is mananatili sa panghabang buhay dahil syempre inaano mo, inalagaan mo sa sinapupunan mo yung bata pagkatapos is mawawala lang siya ng ganun, 'di ba? Masakit. And especially bilang sa isang ina dahil naging connected nga sa atin ang ating mga anak sa ating sinapupunan, 'di ba? So hindi man natin hawak ang buhay ng ating mga anak dahil ang Panginoon lamang ang may hawak nito, pero as long as pinagkakatiwala natin sa Panginoon kung ano man ang plano niya sa buhay natin at sa mga mahal natin sa buhay, kahit masakit, makakaya nating matanggap at bibigyan tayo ni Lord ng comfort dahil hindi naman pulingin sa inyo na inyong lingkod ay sumakabilang buhay na po ang ating beloved tatay o ang ating father here on earth, pero we know that we still have our heavenly father which is always comforting us, diba, na masakit but we know na in God's kingdom magkakasama-sama rin tayong lahat ng mga kapamilya natin na nawala dito sa mundo and hindi itong mundong ito yung ating final destination, di ba? Ang ating final destination is sa heaven, sa kaharian ng ating Panginoon upang makasama ang lahat ng mga pinabanal, lahat ng mga sumunod at naglingkod sa Panginoon at maging ang mahal natin sa buhay na natulungan natin or
na-evangelize natin at naging mission natin. Yan ang ating great mission, na unahin natin ang ating mga mahal sa buhay o mga pamilya na mailapit sa Panginoon at makilala ang ating Panginoon at magkaroon ng matibay na relasyon sa Panginoon, para ano man ang mangyari, na meron man mauna sa bawat isa sa atin na kunin ng ating Panginoon, ay nakasisiguro tayo na sa kabilang buhay ay magkikita-kita tayong muli at magsasaya, dahil lahat tayo ay nakasama sa kaharian ng ating Panginoon. So, nandiyan na lamang po ang ating share ng devotion video, at naman po ay may natutunan kayo sa ating maiksing oras na ito, at let us all gather into our closing prayer. So, let us pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa inyong mayamang mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na bawat isa sa amin ay may gamit, Panginoon. Hindi lang porke babae o lalaki, Panginoon. Ngunit nais namin, Panginoon, na kung kagaya ng inyong mga nakasama na nagmisyon at naglingkod sa mga tao sa lahat ng lugar, Panginoon, na inyong napuntahan nung kayo ay narito sa mundo, Panginoon, ay dalangin din po namin, Panginoon, na kami din ay maging kasama at ka-co-mission nyo, Panginoon, sa mission na ito, na mapuntahan at mabahaginan, Panginoon, ang lahat ng tao, iba't ibang lahi man, Panginoon, ng inyong good news o ebanghelyo, Panginoon, tungkol sa libreng kaligtasan at salvation na ipinagkaloob na inyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon. And I pray, Lord God, para po sa lahat ng mga dumadanas ng mga financial problem, Panginoon, let us know, Panginoon, and let them know, Panginoon, that you are the God who provides, Panginoon, dahil sinabi nyo nga sa inyong salita that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you, Panginoon. And we know, Lord God, na anuman ang nais na gawin ng bawat mga tao, Panginoon, na maipatayo, Panginoon, school man yan, hospital, university, Panginoon, at mga Bible school, Panginoon, that it will prosper, Panginoon, it will happen in your perfect time, Panginoon. Gayon din, we pray, Lord God, for the restoration, Panginoon, ng relationship ng family, ng mga friendship, ng mga churches, Panginoon, at kahit mga mahal sa buhay, Panginoon, na nagkahiwa-hiwalay, Panginoon, upon their marriage, Panginoon, upon their family, Panginoon. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, Panginoon, you will restore, Panginoon, and replenish the love and forgiveness to everyone, Panginoon. Ganun din po, Panginoon. We pray, Lord God, para po sa lahat na may mga sakit at karamdaman, whether it's physically, mentally, emotionally, or spiritually, Lord God, that you are the God who heals, Panginoon. That sabi niyo nga sa inyong salita, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. And kung ang inyong pong kalooban ay ang magpahinga na eternally, Panginoon, ang aming mga kakilala o mahal sa buhay, Panginoon, ay we know, Lord God, that you will give comfort, that ang aming mga mahal sa buhay na yun ay makakasama namin sa inyong kaharian dyan sa heaven, Panginoon. At lahat kami ay sama-samang magsasaya, Panginoon, because we choose to believe, to obey, Panginoon, and lead everyone to be near and have a deeper relationship with you, Panginoon. Kaya din po, Lord God, we pray for all the pastors, priests, evangelists, prophet, teachers, workers, mga regular members, Panginoon, and all the body of Christ, Panginoon, na nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon, to provide for everything they need, for their family, Panginoon, for their mission, sa bawat mga OFW, Panginoon, na pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo upang magtrabaho, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming, Panginoon. At we know, Lord God, na darating ang pagkakataon na hindi na magkakahiwa-hiwalay ang bawat mga pamilya, Panginoon, sapagkat sapat na at higit pa, Panginoon, ang kinikita, Panginoon, ng bawat pamilya sa aming mga sariling mga bansa. We pray, Lord God, that in every country, Panginoon, lalong higit sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, that you will raise leaders, Panginoon, who fear you, who honor you, Lord God, upang maging maayos ang aming bansa, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang pinakamababa, magsimula sa bawat mga pamilya at mamamayan, Panginoon, ang disiplina, Panginoon, ng pagkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, ng small group, Panginoon, at maging mission, Panginoon, ang masunod ng inyong kalooban, nang sa gayon, Panginoon, ay mangyayari, Panginoon, na tunay na ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas is the Christian nation, at lahat ng mga bansa ay magiging mga Christian nation na nananalig at sumasampalataya sa inyo, Panginoon. Ngayon din po, Lord God, we pray, Lord God, para po sa aming pinagtatrabaho na ito, ang lugar na Hong Kong, Panginoon. Salamat sa aming mga employer, Panginoon, na siyang nagiging dahilan upang makapag-provide kami sa aming mga pamilya, Panginoon. We pray, Lord God, na i-bless mo po sila physically, with their health,
health, Panginoon, sa kanilang harmonious relationship sa amin, Panginoon, at sa kanilang mga work o school, Panginoon, that you will give them everything that their hearts desire, Panginoon, but most especially, Lord God, the salvation that everyone needs, Panginoon, to know you and to have accept your Son, Jesus Christ, as their Lord and Savior, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Israel, dahil sabi nyo nga, ang sino mang magpala sa bansang Israel ay pagpapalain, Panginoon. And we believe, Lord God, that because Israel, Panginoon, is your chosen nation, Panginoon, ay hindi mo po hayaan na may masamang mangyari sa bawat mga tao, Panginoon, na naroroon. Sa mga Hudyo, Panginoon, ay talikuran na nila, Panginoon, ang maling mga paniniwala, Panginoon, at magbalik loob at manalig sa inyong bugtong na anak na si Jesus, Lord God. Kayo din po sa lahat ng mga parte ng mga bansa, Panginoon, we pray, Panginoon, na matigil na ang mga war, Panginoon, that there will be unity, love, and forgiveness, Panginoon, and understanding sa lahat ng mga bansa, Panginoon, at ang maging goal, Panginoon, ay magmahalan at i-glorify kayo, Panginoon, ng bawat mga bansa. Ingatan niyo rin po ang bawat mga kapwa namin, Panginoon, na nasa iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, especially sa mga bansa, Panginoon, na apektado, Panginoon, na nangyayaring gulo, Panginoon. We know, Lord God, that you will protect them, Panginoon, at especially during this time, Panginoon, na kung nalalapit man, Panginoon, ang end times, Panginoon, ay isuko namin ang aming buhay sa inyo, Panginoon, at maglingkod sa inyo habang kami ay nabubuhay upang hindi masayang ang buhay na ipinagkaloob nyo sa aming Panginoon. At ano pa man po, ang greatest and deepest desire ng bawat isa, Panginoon, ay alam naming sinagot nyo na, and we claim the victory into our answered prayer, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na iingatan nyo kami sa bawat araw ng aming buhay hanggang finally, Panginoon, ay makasama namin kayo spiritually or physically, and to see you face to face, Panginoon, na aming sobrang kinapapanabigan, Panginoon, upang masabi din namin na tunay nga na worth it, Panginoon, ang naging paglilingkod at pananalig namin sa inyo kahit hindi pa namin kayo nakikita in a bodily and physical form, Panginoon. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. Please we pray in the name of our Jesus Christ. Amen. Bye po sa ating lahat, and God bless.